Nangyari yan, ang office noon nasa may Santa Barbara pa lang. Na-report sa amin dahil merong itong isa na nagpapanggap na empleyado ng Philippine Coconut Authority na hihingi ng pang-process, no, para i-process yung kanilang permit, yung kanilang registration sa PCA. Nanghihingi daw ng 200 pesos, 300 pesos, pinupuntahan yung mga traders na nanghihingi ng pera para i-process ko na yung permit, yung inyong papel. So, nalaman natin yun kasi may nag-report sa ating opisina. So, agad naman tayong nag-post to raise yung awareness na at nakita din natin na kumbaga sinasamantala din ito ng ibang tao kasi hindi lang pala ito dito nangyari sa amin. Nangyari din to sa ibang regions. So with that, nire-raise na natin yung isang case natin sa Manawag. Yung mismong empleyado na natin ang nagpunta doon upang i-check itong mga traders, nagalit yung may-ari, sabi gano'n, scammer kayo. Pero sabi ko nga, hindi lang na-coordinate kasi ng maayos kasi meron kaming list ng mga kailangan talaga namin papuntahan ng mga traders. Kaya sabi ko, kasi mayroon nga nagpapanggap, so coordinate muna kayo sa local government unit na may gagawin tayong ganitong pagbisita doon sa mga ganitong establishment para this well coordinated. At para malaman nila na legitimate na itong nagpupunta sa kanilang establishment to remind them na mag-register. Marami po na biktima na natulog sa inyo po ngayon. I think may ilan na biktima. Inaalam din namin kung sa ibang local government units kung may ni-report ba, but based on our investigation, may reports lang sa Manawag at sa Santa Barbara.